Abril 21, saktong linggo ng pagkabuhay ni Hesukristo. Ang siya namang naging pagkamatay ng pinakamataas na lider ng simbahang Katolika, si Jorge Mario Cardinal Bergoglio o mas kilala bilang si Pope Francis. 12 taon ang nakalipas pero parang kahapon lang nang personal naming nasaksihan ang kanyang pagkahirang bilang Santo Papa sa Vatikano. Ngayon, muli nating sariwain ang makasaysayang tagpong iyon na animoy nagbukas ang langit ng pintuan. At suminag ang liwanag, hudyat ng masayang pagbati ng may likha kay Lolo Kiko, the People's Pope. Nagsimula sa unang gabi ng paghihintay sa usok na lalabas sa chimney ng Sistine Chapel, kung saan naganap ang unang botohan. Itim ang usok. Wala pang Santo Papa. Sinundan ng 2 botohan kinabukasan. At sa ilalim ng ulan at paligid ng lamig, naghintay na naman ang lahat. Itim pa rin ang usok. Dito sa aking likuran ay malinaw nating nakikita na itim ang usok na lumalabas sa chimney. Ang ibig pong sabihin ng itim na usok na ito, wala pang bagong Santo Papa sa ngayon. Sa pangatlong pagkakataon, mas dumami na ang tao noong hapon. Kahit pa umuulan at matindi ang lamig, may mga pumirmi ng 5 oras sa kanilang kinatatayuan para baka sakaling mabasbasan ang bagong hihiranging Santo Papa. Kapansin-pansin rin ang pagdapo ng isang ibon sa ibabaw ng chimney ng kapilya na kinatuwaan ng madla. Maya-maya pa, napawi ang pagkainip ng lahat at nasulit ang paghihintay sa ilalim ng ulan. Alas 7:06 ng gabi sa Vatican o alas 2 ng madaling araw sa Pilipinas, lumabas ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Ang lahat, ang simbahang Katolika, gayon din ang lahat ng Katoliko sa mundo. Sa puting usok na lumalabas na yon mula sa chimney ng Sistine Chapel, mayroon ng bagong Santo Papa ang simbahang Katolika. Matagal-tagal na pinatunog ang mga kampana sa St. Peter's Basilica na kinukumpirma ang matagumpay na eleksyon sa ikalawang araw ng conclave. Napalitan ng saya at pagkasabik na makilala ang bagong lider ng simbahan. Marami ang sumigaw ng Habemus Papam o may bago na tayong Santo Papa. Bumuhos ang mas marami pang tao sa St. Peter's Square para makibahagi sa makasaysayang araw ng simbahan. Ilang saglit pa, lumabas na ang bagong Santo Papa sa bihis na balkonahe. Kalmado, pero tila nag-aalangan sa pagtayo sa balkonahe ng St. Peter's Basilica si Jorge Mario Cardinal Bergoglio matapos mahalal bilang ika-266 na Santo Papa ng Simbahang Katolika. 76 na taong gulang na si Cardinal Bergoglio na natanggalan na ng isang baga nung siya ay teenager dahil sa isang impeksyon. Ayon sa ilang report, siya ang pumangalawa kay Pope Benedict XVI sa bilangan noong 2005 conclave para maging Santo Papa. Sa kanyang mga unang mga kataga bilang si Pope Francis. Fratelli e sorelle, buonasera. Hinimok niya ang buong simbahan, kaparian at mga mananampalataya na samahan siya sa paglakbay para sa kapatiran, pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. Higit sa lahat, lagi raw nating ipagdasal ang bawat isa at ang buong mundo. At bago niya ibinigay ang tradisyonal na papal blessing, hiniling muna ni Pope Francis na ipagdasal siya na basbas din ng Diyos.
Makasaysayan ang pagkahalal kay Pope Francis hindi lang dahil hindi siya taga-Europa, kundi dahil siya rin ang kauna-unahang Heswita na naging Santo Papa. Naordinahan si Bergoglio bilang paring Heswita noong 1969. Isa siya sa mga sinasabing nagpatupad ng ilang mga pagbabago sa napakakonserbatibong simbahang Katolika sa Latin America. Iginugol niya ang mahabang panahon niya bilang pari sa pamamahala ng mga simbahan at buong kaparian sa Argentina. February 1998 nang italaga siyang arsobispo ng Buenos Aires. At noong 2001, ginawa naman siyang kardinal ni Pope John Paul II. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamataas na opisyal ng simbahan sa Argentina, nanatiling simple ang pamumuhay ni Cardinal Bergoglio. Imbis na magarbong mansyon, pinili niyang matira sa isang apartment sa Buenos Aires. At imbis sa magarang sasakyan, nagbubus lamang siya o kaya ay tren kung kinakailangang bumiyahe sa Buenos Aires. Pinili ni Cardinal Bergoglio ang pangalang Francis bilang parangal daw kay San Francisco de Assisi dahil sa simpleng pamumuhay, kababaang loob at buhay na puno ng paglilingkod sa kapwa. Mga katangiang isinasabuhay niya at inaasahang dadalhin bilang ang kauna-unahang Pope Francis. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namomroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!